So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga mga minamahal. Finally! Ang pag-aantay natin ng napakahabang panahon ay nasuklian na din po ngayon. Yung ating pakikipaglaban, yung ating pakikibaka, yung ating pagbuboses at salamat din po sa mga ginawang investigasyon ng Quadcom. Salamat din po sa tulong ng ibang mga senador at sa kooperasyon ng mamamayang Pilipino dahil ang ating pag-aantay, ang ating pagtitiis ay masusuklian na po soon as possible. Dahil ito po yung panibagong development, mga minamahal. According dito sa balita, ICC, mga minamahal, ICC na yan, International Criminal Court, maglalabas na umano ng arrest warrant sa mga sangkot sa war on drugs. Talaga nga naman, yan po yung inaantay natin. 'Di ba? Grabe, ang haba po ng ating nilaban dyan. Yung pakikibaka natin sa war on drugs, sa madugong drug war campaign nila, yung mga inhumane approach nila sa ating bayan, sa mamamayang Pilipino mismo ay masusuklian na din po yung inyong pagtangis, yung inyong paghinagpis ay masusuklian na din po ng kahit papaano magandang loob na, yung mapayapang kalooban. So ngayon, panoodin natin tong balita. Ay, by the way, mga minamahal, sinabi kasi ni Trillanes way back May, 'di ba? Nung March, if I'm not mistaken, by June or July ay posible nang lumabas ang arrest warrant. But suddenly hindi po nangyari dahil baka maybe hindi pa tapos sa investigation itong International Criminal Court. So, syempre kailangan din dapat idaan sa due process and sa rule of law. And makikita din naman natin yung approach ng ating gobyerno dahil kahit mismo si Department of Secretary DOJ, 'di ba? Department of Justice Secretary Boying Remulla is open naman po sa pag-imbestiga ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. But hindi naman po makikialam ang bansang Pilipinas dahil wala na nga pong hudikatura dahil tapos na po ang pagiging miyembro natin sa Rome Statute dito nga po sa ICC. Pero meron pong karapatan ang ICC na mag-imbestiga nung panahon nung 2016 hanggang 2019 dahil tayo pa po ay miyembro ng International Criminal Court. So, ang ganda po ng development na yun, mga minamahal. So, dahil po sa kooperasyon din ata ng ating gobyerno, so, finally, malapit na. At according din pala kay Carpio, 'di ba? Sabi ni Carpio, ICC warrant may be out by September. So ngayon, hindi pa katapusan ng September, mga minamahal, gumugulong na ang balita na posible nga baka ngayong katapusan or mismo ngayong taon mismo lalabas ang arrest warrant ng International Criminal Court. So sino yung mga pangalang nandoon? Yung mga gumawa ng inhumane approach sa drug war campaign. So nangunguna na doon, mga minamahal, si former President Duterte at syempre yung si Bato at yung kanyang mga alipores. So ngayon, panoodin natin tong balita. Tingnan nyo, mga minamahal. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Si Bato de la Rosa, halatang takot, no? Halatang defensive din, mga minamahal. Pansin nyo yon, hindi uma-attend doon sa sa Quad Committee kasi lagi niyang palusot. Bakit siya a-attend? Ayaw niya daw malabag ang parliamentary courtesy. Na in the first place, wala ka namang lalabagin sa parliamentary courtesy kung a-attend ka. Kamo, natatakot ka dahil malapit na yung senatorial election. Malapit na, inindoso ka na nga ng PDP, di ba? So, malapit na, ayaw mong
makitaan ka ng anomalya, ayaw niyang makitaan ng butas, ayaw niyang ma-real talk, ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang, basta mga minamahal, ayaw niyang tawag dito, umingay ulit ng kanyang pangalan in a negative campaign. So, sinisikap ni Bato de la Rosa na dead mabels ang lolo ninyo, di ba? Pero, dito sa kay Kibuloy, sa fugitive, ay sumusuporta at ng ingay-ingay, which is yun nga po yung hindi ko mapagtanto. Ang ingay nyo sa fugitive, pero sa mga kaso ninyo, ang tatahimik ninyo at ang titilok ninyo. Pero sa akin mga minamahal, this is a good development kasi actually matagal na yung nangangatog sila eh. Kaya tingnan nyo yung ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Nag-ano na siya, nagpapakumbaba, humahanap siya ng kakampi. Kasi gusto na nilang patalsikin si PBBM. Hindi nga nangyari yung ginagawa nila yung sa hakbang maisug. Di ba mga minamahal? Sandamakmak na, milyones na pera ang nagastos nila sa hakbang ng maisug, sa recruitment para magalit kay Marcos, gumastos na din sa mga deepfake AI video na yan. Ang laki na po in overall expenses, ang laki na po ng nagastos nila. And yet, mga minamahal, hindi po sila successful sa ginagawa nilang destabilization effort, destabilization plot, di ba? Character assassination, demolition job sa ating presidente. So, habang nagre-recruit sila, mas lalong tumitibay ang ating gobyerno kasi hindi naman sila pinapansin eh. Ang ginawa ni PBBM, trabaho, habang sila paninira ng paninira. At the end of the day, sila yung nasira sa mamamayang Pilipino. At nakita ng mamamayang Pilipino yung totoong kulay nila nung mga ginagawa nila, yung mga bagay na yun. At sa pamamagitan din ng ng mga testimonya ng mga PDL, ng mga preso, sa mga naganap na hearing sa Quadcom, mga pagsisiwalat ng korupsyon. Nakilala natin yung pamilya ng mga Duterte, kung gaano nila binaboy ang bansang Pilipinas nung sila po ang naglilingkod sa Pilipino. So, bukod sa hindi na sila makakaulit, mga minamahal, mukhang malapit na yung Paskong napakasaya. 'Di ba? Paskong sobrang saya para sa mamamayang Pilipino. Mabibigyan na po ng hustisya yung almost 30,000 estimated people killed during the bloody war on drugs campaign ni former President Duterte at mapapanagot na din po mga minamahal yung mga taong walang pakundanga na kumitil sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Actually, nung narinig ko yung mga testimonya ng mga PDL, doon ko lamang napagtanto na ang budol talaga ni former President Duterte at sa mga naging statement ni Arturo Las Cañas, ni Edgar Matubato, ni Arshirto, doon natin mapapatunayan na sila smoke screen lang talaga nila yung war on drugs. Mukhang pinapatunayan nga nila mga minamahal na sila po yung dealer di umano. According po yan sa mga binabasihan nating mga testimonya ng mga taong lumantad na ibinulgar yung kanilang mga pagkatao. Anyway, itong ginagawa ng ICC mga minamahal, hindi naman po to basta-basta. At saka kung sakaling maglabas man ng warrant of arrest ang ICC, syempre, dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, maybe idadaan nila ito dito sa international police. So, wala pa ding takas si Digong. So, General Torre, mukhang meron ka na namang panibagong assignment. Mukhang meron na namang magtatago sa KOJC compound. 'Di ba, mga minamahal? So, yun po. Okay. Yun lamang po yung balita natin ngayon. So, short vlog lang to. Baka mamaya magkaroon tayo ng live. It's me again, si Nima Lisionyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.